Mga ka-organic, ito po at malalaki na po yung ating kamatis. Tanggalin ko po itong nagbabagong dinit, baka po sagabal sa ating kamatis. Ito mga ka-organic. Wala po tayong pinapatay na alis. Ilipat lang po natin sila mga ka-organic. Hindi po niya maapektuhan. Ito po mga ka-organic, buhay na po yung ating mga bawang. May bago po tayong mga possible na bawang mga ka-organic. Ito po yung ating bell pepper mga ka-organic. So ito po, malapit na po itong ma-harvest mga ka-organic. Yan po ay walang spray. Dilig lang po tayo ng organic natin ng mga pandinig. Yan mga ka-organic, makakapag-harvest na po tayo mga ilang araw. Uy, yung ating talinong mga ka-organic, maganda na rin po siya. Namumulaklak na po siya mga ka-organic. Ito po, malaki na po yung ating kalabasa mga ka-organic. Mga isang linggo na lang pwede na po siyang pitasin. Actually nag-harvest na po si Mrs. dun sa isa. Binuksan po namin kung sapat na po ba yung kanyang gulang. At medyo okay pa naman po siya mga ka-organic. Ayan po yung ating mga mangustin. Mga ka-organic, naglakihan na po sila. Isang linggo po tayong wala mga ka-organic, kaya ito po, ganito na po sila. Ito po mga ka-organic, nagtuloy na rin po yung bunga ng ating mga kalamansi mga ka-organic. So meron na po tayong aantayin. Nakapaso lang din po yan mga ka-organic. So ito po, may mga bago po siyang mga sanga na siyang paglalabasan ng panibagong mga bunga. So ito po mga ka-organic, meron po siyang mga bulaklak. Organic, may bunga na po ng ating maliit na kalamansi. So may aantayin na po tayong harvest sa mga darating po na araw mga ka-organic. Sobrang swerte po natin at biniyayaan po tayo ng bunga. Ito, malaki na rin po yung ating mulberry mga ka-organic. Ito po yung aking old na mulberry. So haharvestin ko po to at iluluto ko po na laing yung mga dahon. At sabay pagkatapos ko po ma-harvest ay ibibending ko po sila mga ka-organic. So magbi-bending technique po tayo. At magbabawas din po ako ng mga dahon mga ka-organic, ng mga sanga. Ito pong maliliit na rin babawasan ko. At para naman po itong mga malalaki magsilaki pa po sila ng todo mga ka-organic. So ito po, may mga possible din po tayo mga cosmos. Yan, may lokbate rin po tayo dyan mga ka-organic. So lumaki na po yung ating mga gabi. Yung nakaraan maliit lang yan mga ka-organic. Kaya lang po mayroon po tayo, may bulaklak na rin po yung ating sili mga ka-organic. Ayan po, sisimula na rin po silang mamulaklak. Kasama po siya ng alokbate mga ka-organic. So hindi ko na po sila pinag-iwalay. Ayan po yung kumakain ng aking mga alokbate. Pero hindi ko po sila pinapatay mga ka-organic, sapagkat ay nakakatulong po yung uod na yan. Pag yan po ay lumaki, moth. So yung mga moth po, sila po yung nagpo-pollinate pagkagabi. Pagka wala po yung ating mga bees, yung mga ibang pollinator. So yung moth po yung tumatrabaho sa gabi mga ka-organic. So kailangan din po natin silang bigyan ng pagkain para dumami po yung mga moth. Kasi sila po yung tumutulong sa atin.
So ito na po. Ito po yung aking katuray na pula mga ka-organic. Naway magtuloy-tuloy at huwag mamatay. Galan natin na ibang dahon. Nawa po yung magtuloy-tuloy pa sila. So ayan mga ka-organic, madami nakatira na kung ano-ano dyan. Ayun o. Ito nyo po ba? So mag-spray po tayo ng ating natural fertilizer. Didipulit na rin po tayo mga organic. Tumubo na rin po yung ating kamote mga organic. Yan po. So may harvestin na rin po tayong kamote dyan. Dating ng panahon. Ito po yung ating stakan ng tayo ng dumi ng baka mga ka-organic. So, may rice husk pa po tayo rito mga ka-organic. Ito. Dumami na rin po yung ating aloe vera mga ka-organic. Ay, bago na naman tumubo na alokbate from seeds. So hintayin lang po natin ito magdilaw mga organic. Harvestin na po natin yan para po atin na po siyang mapakinabangan. Meron pa po tayong ibang inaantay. Ayan po, meron po tayo. Meron din po tayo dun sa labas mga organic na patubo. Yan po, may mga mushroom po tayo. Nakakain din po yan mga organic. Mga organic, meron po tayong mga bagong sumibol na aalagain. Maganda liko-liko na yung ating alokbate. Tawa-tawa. Lamot. Lumaki na po yung ating mulberry mga ka-organic. So medyo mataas na po siya. Tatanggalan ko na po yan ng mga dahon para po nang sa ganun lumabas po yung mga bunga. Lumaki na rin po yung gabi natin dito mga ka-organic. And may gabing pula rin po tayo dito sa ilalim. May kamote rin po tayo dyan, green. So ito po mga ka-organic, pag-usapan natin kung ano po itong nangyari. Ito po ay lumabas na lalaki. Lalaki po siya mga ka-organic. Ito pong ating alaga na ito ay lalaki. So papalakihin ko lang po siya ng konti para kung kailangan po natin ng pag-eksperimentuhan itong halaman na ito. So sapagkat kahit lalaki po siya pakinabangan po natin yung kanyang pollen. Lalaki po siya mga ka-organic. Namulaklak po siya. Hindi po siya nagpudos ng buds. Yan po. So lalaki po yung ating inaalagaan. Sana po ay maging babae naman itong tatlo. Yan mga organic. Ito pa yung isa. Yan mga
mga ka-organic. Mag-harvest na rin po ako bukas ka-organic ng ating vermicast sapagkat kailangan na po natin talaga. Hindi ko po alam kung ano na po nangyari dun sa tinanim ko po dito na luya, pero sa tingin ko po nawala na po yung luya, kinain na po ng ating mga uod. So ayan mga ka-organic ko, ayan po yung ating vermicast African Night Crawler. So yan po, marami na po tayo maha-harvest dito kahit pa paano. Puro na po ito mga ka-organic. At tayo po yung mga pakain na naman din sa kanila. Ayan yung asawa ko, kung ano-anong ginawa, pinagtatapon dito mga ka-organic yung ano. Tatapon yung balat ng itlog. Ayun ako. Ito po talaga ka-organic pagka tayo po mismo yung gumagawa ng ating paggagarden. Pero hindi po natin gagawin itong mga ginawa nila. Ayun. Meron po tayo karag. Diyan siya nakatira. Nakain niya yung ano mga ano dyan. So ito po yung aking rubber tree mga organic, no? Ito po ay sucker ng ating kamatis galing po dito mga organic. So itinanim ko kasama ng rubber tree. Mukhang umuokay naman po siya mga organic yan. So sana nga po lumaki. Ito po yung ating durian mga organic. Hintayin lang po natin itong lumaki ng todo. Ito po rubber tree din po mga ka-organic. May rubber tree po tayo dito. So maraming salamat po mga ka-organic. Ito, dami nating gabi. Ayan. Maraming salamat po sa walang sawang panunood sa aking 7 subscriber. Maraming salamat po sa inyo mga ka-organic. Huwag po kayong mag-alala at tayo po ay gagawa ng iba't ibang organikong pamamaraan na liquid para po ma-share ko po. Gagawa rin po tayo mga ka-organic ng mga prutas na fermented at gagawa po tayo ng natural na suka. Gamit lang po yung pinya, saging na saba, mansanas, at mayroon din po akong ginagawa na mangga, organic mangga na ating sukang mangga. So ayan po sila mga organic, yung ating sukang mangga. Ito naman po yung ating sukang papaya. Ito po yung ating sukang tuba. At yung nasa likod mga organic ay yung ating sukang pinya. Meron din po tayo ditong binabad na pinaghugasan ng bigas. At ayun po yung eggshell na nilagay ko sa suka mga ka-organic. So inaano rin po yan, ferment lang po natin mga ka-organic at siya po natin gagamitin. Ito po, malaki na yung ating alokbati dito sa gilid. Hindi ko alam kung bakit ito nagkaganito yung dahon habang ako po ay wala rito mga organic. So ganyan po nangyari sa kanila. Kulang na sila sa dilig. Ako mga ka-organic, nandiyan na yata yung kaibigan ko nadadalaw sa akin. Mga ka-organic, maraming salamat po sa panonood. Please like and subscribe. At kung meron po tayong natutunan na konti sa ating pagtatanim sa ating mga bakuran, pwede po nating i-share para makapanood po yung ating ibang mga ka-organic. Maraming salamat. Padayon tayo sa ating permakultura na pamamaraan at organiko. Biodiversity composting, biodynamic solution,
ang tanging paraan para mapataba yung ating lupa. Compost, while kailangan din po natin yung mga organic, ang composting technique. Maraming salamat. Padayon, mayong aga.